Magandang araw sa ating lahat. Ito meron tayong ginagawang electric fan. Ang problema nito, yung number 1, number 2 ay umuugong lang siya. Tapos sa number 3, doon na siya umiikot itong shafting rod. Na-check ko, matigas ikutin itong shafting rod dito. So ang ginawa ko, nilagyan ko ito dito ng langis. Diyan. Binuhusan ko dyan ng langis. Tapos yung ginawa ko sa shafting rod ay hinugot ko, tapos tulak, hugot, tulak, hugot, tulak, hugot, tulak, hugot, tulak, hanggat lumambot na siya, tapos inikot ko yung shafting rod. Ayan. Ito po ay malambot na, yung kanyang shafting rod, at saka itesting natin, yan po ay naka-switch sa number 1. Ipapakita ko sa inyo na ito talaga ay umiikot yung kanyang shafting rod. Pero, meron lang akong isi-share na isa pang problema. Okay? Para hindi tayo ma-back job at mas okay yung pag-repair natin nitong electric fan. So, ipa-plug in ko lang itong plug sa power source. Tingnan ninyo, iikot itong shafting. Tapos, meron kayong maririnig na parang tumutunog dito. I-plug in ko lang ito. Ayan, umikot na yung shafting rod. Tapos, meron tayong maririnig na tumutunog. Ibig sabihin, may problema ito sa shafting rod o di kaya sa bushing. So, sunod na gagawin natin dito ay bubuksan natin itong fan motor para tingnan kung sira ang shafting rod o di kaya gas-gas na yung bushing. Sa pag-disassemble ng fan motor, tayo po ay nag-fast forward para hindi na masyadong umaba itong ating video tutorial. Siyempre, ang gagawin lang dyan ay tanggalin yung mga screw na dapat tanggalin para natin matanggal yung shafting rod. Ayan. Pinutol muna natin yung wires na para sa capacitor para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng rotor. Ayan. So, dito ay niliham muna natin ang shafting rod, tapos natanggal na natin mula sa housing ng fan motor. Dito ay nararamdaman ko na malalim na talaga yung groove nitong shafting rod. Ayan. Pero gagawin natin dyan ay lilihain muna natin yan. Baka sakaling makuha pa sa liha. Pero sa palagay ko malalim na. So check din tayo dito sa bushing. Kung meron na ba itong gas-gas. Sigurado tayo may gas-gas na ito kasi malalim na yung groove nung shafting rod. So, ayan. Pinapakita ko sa inyo yung gas-gas nung bushing. Ayun. Ayan. So, kailangan magpapalit tayo ng shafting rod at saka bushing. Linisin muna natin itong shafting rod para makasigurado tayo na kailangan talagang magpalit. Dito sa likod, okay pa naman yung shafting rod, pero dito sa harap talaga, ito, malalim na talaga yung groove. Kailangan talagang magpalit ng shafting rod. Dito ay nakapagpalit na ako ng shafting rod. Ito yung luma. Ayan. Yan yung luma na pinalitan natin nitong bago. Okay? So, itong shafting rod na ikinabit natin dito sa rotor, yan po ay galing dito sa mas maliit na rotor. Yan. Tingnan niyo mas maliit yan. Okay? So, galing yan dyan sa rotor na yan. Yang shafting rod. So, okay na ito. I-reassemble lang natin yung fan motor tapos testing tayo. So ito na-assemble na natin uli itong electric fan. Naibalik na rin natin yung connection na ating pinutol dito sa may capacitor. Bale yung mga parts na
atin pinalitan ay itong shafting rod, itong bushing, at saka itong fan or stator fan na at the same time spacer din siya. Kaya ko ito pinalitan kasi kung titingnan ninyo, ayan o, meron na rin siyang tama ito. At saka ito rin, meron na rin tama. So, bali, yun po ang ipinalit natin. Spacer at saka dito rin, meron din yung spacer. Ito na, i-plug in ko ito sa power source. Tingnan natin mabuti itong shafting rod. At saka pakinggan natin kung meron pa bang tutunog dito. I-plug in ko na. Ayan. Pansin natin, umiikot na yung shafting rod. At saka, wala na po tayong masyadong marinig na maingay na tunog kagaya nung kanina. So, ibig sabihin, okay na ito. Ibabalik na lang natin yung mga ibang accessories nito tapos i-final testing natin. Assemble na po natin ulit yung stand fan. Yan po ay naka-plug in na doon sa power source. I-turn on natin sa number 1. Ayan, umiikot na po ang LEC. At yan naman po ay nagsiswing sa number 2. Ayan, mas malakas sa number 2. Sa number 3, ayan, malakas pa. So, okay na ito. At kung nagustuhan nyo naman itong aking video tutorial, maaari po lamang ay i-like, i-share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.